Na, pagkatapos ng tulpo, pagkatapos ng siguro pagpapa-NBI, eto naman tayo. Balak nyo pa yatang pumunta sa KMJS. Hindi naman nagkulang si Kuya Bal noong nakaraan na gustong makipag-usap sa inyo ng personal pero dinededman ninyo. Siguro dahil na rin sa sulsol ng mga taong nakapaligid sa inyo ng mga walang kaluluwa na walang ginawa kung hindi manggamit lamang. At kayo ay nagpapagamit naman. Hindi nyo ginagamit yung inyong mga sariling pag-iisip. At basta-basta kayo nakikinig, basta-basta kayong lumalakas ang loob dahil sa mga sinasabi ng mga taong nasa likuran ninyo. Napiling ninyo, hindi kayo iiwan. Napiling ninyo, nagiging totoo sa inyo. Napiling ninyo na totoong may malasakit sa inyo. Nakagaya na sinasabi ni Guapa, na mas pipiliin niya raw yung mga taong kasama nyo dyan kaysa Kalingap Rab, kaysa sa Kalingap. Well, andyan na yan eh. Wala naman tayo magagawa eh. Nangihinayang tayo. At ito nga, nabalitaan natin o nakita din naman natin na mayroon pong larawan na lumabas. Nakasama po ng pamilya ni Guapa, ito pong si Ma'am Jessica Soho. So, instantly, no, unang papasok sa isipan mo, baka magpapaka-MJS. Let's say, sabihin na natin na balak nilang magpaka-MJS at ilahad ang buhay ni Guapa. Ano sa tingin ninyo ang magiging takbo ng istorya? Ito ba ay nakapokus na masasabi natin from rags to riches? Nakapokus na ang istorya doon sa nasa mababa ka hanggang sa umangat ka? Na yung buhay mo dati ay nasa laylayan ng lipunan, ikaw ngayon ay nasa magandang estado ng lipunan na. Ganun ba? O baka naman kasama sa istorya nila, baka lang na yung mga taong sinasabi nilang umaapi sa kanila, yung mga taong nakagawa ng atraso sa kanila. Nakagaya siguro ni Kuya Bal, ni Kalingap Edu, ng Kalingap. Ang tanong dyan, sa pagpapaka-MJS ba nila? Kung sakaling ilalahad nila ang istorya at papahintulutan sila ni Ma'am Jessica Soho na sabihin, ilahad ang kanilang buhay, ang kanilang istorya, kasama ba dito sa paglalahad ng kanilang buhay, ng kanilang istorya, yung mga taong nakasakit sa kanila? Nakapokus ba ito doon sa istorya na inspirational o istorya na pang-illusional? Nag-i-illusion lamang sila pag nagkataon na yung istorya ay magpo-focus o magpapakita ng mga taong nakasakit sa kanila, mga taong may atraso sa kanila, may kasalanan sa kanila. Mawawala ng saysay ang KMJS kapag ganyan, sapagkat mas gusto natin nakikita sa mga istorya ng KMJS yung mga inspirational, yung mga mamomotivate ka, hindi yung magagalit ka. Sana ganoon ang mangyari. Pero kung makukuha man ang istorya nyo ng KMJS, no, hindi naman sinasabi ko na talagang magpapa-KMJS kayo. Marahil ay na-meet nyo lang si Ma'am Jessica sa isang lugar. No? Pero kung sakasakali, sana yung magandang nangyari sa buhay ninyo ang mailathala, ang mabigyan ng pansin, ang mabigyan ng highlight. Hindi yung mga pangyayari nitong huli na kayo mismo ang magiging sira. Kayo mismo ang masisira at mas lalong mababash. Imagine, nabash na kayo sa Rapi Tulfo in action dahil sa kagagawa ng mga taong nagsulsul sa inyo. Maaring hindi man gusto yan o natatrap na lamang o naiipit na lamang si Beyonce dahil syempre gusto niya makinig sa mga magulang niya. At yung mga magulang niya ay nakinig din naman sa ibang tao. So pasa-pasa na yan. At ang endpoint niyan, si Beyonce na wala nang magawa kung hindi panindigan na lamang ang lahat ng sasabihin niya. At siya tuloy ngayon ang napupuruhan kung bakit siya nababash. Dahil siya po ang nagsasalita at hindi ang nagsasalita yung mga taong nasa salikuran nila. Nakagaya nga ng sabi ni Kalingap Rab, nasa saan na yung mga taong nagsusulsul, yung mga taong nasa paligid niyan na malalakas ang loob sapagkat hindi sila ang nakapront. Malakas ang loob nila sapagkat ang nababash hindi sila, kung hindi si Beyonce mismo at ang kanyang pamilya. Yan. Yan ba gusto nyong ilathala rin? O i-share din ang inyong talambuhay, no? Na hanggang mabas kayo dyan sa KMJS. Gusto nyo bang i-share yan? Ano? O doon naman sa mga tao na nanunulsol dyan, panulsol. Masaya na kayo na nakasira kayo ng pamilya. Masaya na ba kayo na sa sinasabi ninyong hustisya? Pero ngayon, kayo ang nag-aalis ng hustisya. Mismo kay Guapa at sa kanyang pamilya. Kaya sila ngayon nababash. Hindi dyan magtatapos yan. Sinabi ko naman sa inyo nung nakaraan pa eh. Ang titigas kasi ng mga mukha nyo, ng mga ulo ninyo.
Appealing kayo mga entitled, akala nyo ang gagaling ninyo, na mga perpekto kayo, na mga wala kayong kasalanan, no? Kung magsalita kayo, akala nyo naman talagang napaka-righteous nyo na tao. Ganyan kayo Akala nyo ang gagaling nyo ng mga kritiko. Nadaig nyo pa ang politiko na puro salita pero kulang sa gawa. Na bato ng kasalanan, ng putik sa kanyang katunggali, subalit siya mismo ay mayroong bahid, dungis din naman. Papatulpo pa. May NBA pa. Ngayon baka sakali may KMJS pa. At sa susunod niyan, ano ang susunod? Encantadia. Magre-report kayo sa Encantadia. Ganun ba? Ito sinasabi ko lamang sapagkat sunod-sunod na no? Sunod-sunod na. Basta siguraduhin nyo lamang kapag magpapaka-MJS kayo, yung totoo lamang. Yung totoo lamang ang inyong ilalahad, ibabahagi na istorya. Para naman maging patas. Hindi puro kasiraan ng iba. Di ba? Di ba? Para mas maging maganda. Kasi kapag yan hindi naging maganda, yung istorya na inyong pinapakita, mas lalo kayong mababas. Imagine, alalahanin na maraming tagapanood ang KMJS, kagaya ng Rapi Tulfo in Action. Kung doon sa una, nabas na kayo, wag na kayong gumawa pa ng pangalawa. At wag na kayong gumawa pa ng pangatlo sapagkat ga-grand slam na kayo. Gets? Gets?